Well, nagbabalik po ang inyong Datol Order. Itong number 2 sa ating talakayan ngayong umaga ng May 7, 2026. Ayan, nagluluto pa ako pero pag-usapan natin to ako'y natutuwa rin sa susunod kong sasabihin sa inyo. Ha? Sinabi ni Vice President Sara Duterte diyan sa The Hague. Pinanood ko yung hindi daw niya binato ng laptop yung kanyang abogado. Unang-una raw hindi siya marunong gumamit ng laptop, mag-computer. Sabi nga ng mga kaibigan ko, paano naging abogado at vice president kundi marunong mag-computer? Meron naman mga taong gano'n eh. Ako natututo ko mag-computer nung sa Malaya ako noon sports writer, bagong dating ang computer sa Pilipinas noon. Yung pinag-seminar kaagad kami sa Malaya noon. Malaya Tabante, nagsusulat na ako noon eh. Anyways, paano nga naman niya babatuhin ito? Hindi naman siya marunong. Hindi siya marunong gumamit pero marunong magbato. And talking about the Vice President, hindi na siya invincible ngayon. May lumabas po na survey, kaya yun ang gusto kong talakayin ngayon, na alam niyo ba, alam ba news, ika nga natin, Datol Order, alam ba news, at Tom's Radio, ayan, Tom's Radio po ako broadcaster, yung pag-aari po ng ating kaibigang Cecil Araneta and Tito Ed. Ayan, natagal natin dyan sa Tom's Radio na kung hindi pa nag COVID-19, dire-diretso kami. Anyway, sabi nga natin, tabla sana, dito kahapon yata, nabasa ko yung sa isang survey, itong si Vice President Sara Duterte at Idol Rapi Tulfo. Ayan, ano ba sila? Tiga po 46% ng boto na sinarbay. Ayan. Abay, lintek, sabi ko ang dami nagsasabing si Vice President Leni Robredo ang tatakbot, kayang talunin. Di ba sinasabi ko sa inyo, kayang talunin ni Rapi Tulfo. At saka nga sabi ko, ni Vice Ganda, si Sara. Because of the many na kasong na kinasasangkutan ngayon ng Vice Presidente, kasama na doon yung impeachment niya. Na kaninang umaga, isang kaibigan kong congressman ang kachat ko, na posibleng umabot ng mahigit 200 ang pipirma doon sa endorsement ng impeachment ng House papuntang Senado. Kahapon daw po, kagabi, ay meron ng mahigit 180. Yun ang sabi ng kaibigan ko congressman. Alam mo, may mga kaibigan pa tayong congressman dyan sa Kongreso, ika nga natin, nagchat-chat kami. Alam namin yung aming mga cellphone at yung mga email address. Ayan. Nako, paring Mon, sabi nung kaibigan ko, bata pa rin tong congressman na to. Medyo matanda ako ng konti. Meron nang makukuha na mahigit 180 na papabor sa plenaryo. Plenaryo yun, ibig sabihin, en-bank, lahat sila. Nakasumiti na ron yung report ng House Justice Committee na pinamunuan ni Jerbil Luistro ng Batangas. Magaling yung babaeng yun, abogado yun. Ika nga natin, Nako, tingin ko ano raw sa tingin ko, ang makikita ko diyan mga 200 plus. Sabi ko, kaya ba? Kaya ka, no kang first, second, last 215 may humahabol pang 15. 360 ng member kabuuan. Siyempre, may 3 Duterte na rin sa Kongreso Kaya hindi na, siyempre, boboto ba against Sara yun? At may mga kasangga pa yan sa Mindanao. Yun nga. Yung 180 lang sobra-sobra pa 106 lang ang kailangan 1/3 ng boto ng buong plenaryo ang kailangan. Anyways,
Nangiti ako kanina nung sinabi ng kaibigan ko congressman, mga 185 na yung nakakana or papunta na ron. Baka sabi ko, ako mismo nagsabi, 200 yan mahigit. Kaya, pare mo, sabi sa akin. Anyway, naghiwalay kami kanina, tinanong ko, kumusta ka ako yung away nung Lebiste at saka ng Recto. Nako, matindi ka itong bata parang yung si Nyaw Nyaw, kilalang beka pare yung Nyaw Nyaw, si Pusa. Ano ba ako nangyari doon? Wala, pumapasok na Pero patuloy pa rin. Baka kasuhan din, baka expel niya. Next time na susunod, expel din hindi naman doon sa takot mahula ng trabaho alam mo mga kabataan congressman ngayon mga kundi lang siguro, sabi ko, kundi lang siguro mga anak ng politiko yan ng mga taring politiko, di mananalo. Oo nga pare, sabi niya, ibang politiko ngayon dito Talagang kesa nung araw nyo, kami raw, araw namin na ako Sabi kung pwede nga lang nung araw. Kung mga dual citizen, patatakbuhin nyo. Una kong patatakbuhin yun, si General Chris Maralit Matinding general yun, retired PC police yun buti yun, nagtrabaho, retired na, nasa Maryland nasa Baltimore, nagtrabaho pa, kinuha pa ng police doon. Hindi siya police talagang naka-uniforme, kundi consultant yata. Isang matinding addition yun sa Kongreso, kung maging congressman yung kaming mga andito po sa abroad. Dual citizen. Tagal ko na sinasabi. Ifinalya ng utol ko, yung nasirang John Datol ng senior citizen. Alam nyo ba, kasama pa niyang nag-file itong si Dante Marcoleta. Mag-compare dalawang yan. Magaling sa 45. Parehos yung utol ko si Marcoleta. Si Senador ang hindi ko lang magustuhan ngayon, kaibigan ko yan si Senador Marcoleta nung congressman sila ng Utol Jun ko. Utol Jun ko sa senior citizen, pinalitan ni idol ngayon na si Ompong Ordanes, at saka si Mila Magsaysay. Magsaysay, ninong ko si Ramon Magsaysay, ang napakasawa nitong si Mila Magsaysay. Magsaysay nga kamag-anak ng ninong Ramon Magsaysay, kaya nga Ramon pangalan ko. Balikan natin si Marcoleta, ang hindi ko lang gusto, magaling yan unang-una, Iglesia ni Cristo, kaya nga mahirap matalo sa election. At pangalawa, ang may connection sa tao, party list din yan Ang problema lang dyan ngayon, masyado niyang pinagtatanggol yung, I don't know, kung kumikita siya or ano, hindi ko masasabi yun dahil kaibigan ng utol ko. Yung utol ko, hindi naman namatay hindi naman yumaman sa pagiging congressman yun. Anyway, sobrang pagkatanggol niya sa mag-asawang Diskaya. Gusto pa nga niyang maging state witness major player yon ng flood scam, flood control scam. Kaya hindi pwedeng, hindi papasa yun. Anyways, di ba nabalitang humihingi siya ng 1 bilyon hanggang kalahating bilyon sa mag-asawang Diskaya para matulungan silang maging state witness mula ng kaso. Ewan ko po, mahirap paniwalaan yan. Basta ako, ang alam ko, ang Diskaya, major player yan. Sasabit yan. At 4 na senador ang sasabit pa dyan. Nabanggit na ng isang kumpare kong na insider natin sa Senado. Ang kalakaran, sapagkat si Tito Sen Soto, kaibigan ko yan nung araw pa, Vice Mayor pa lang ng Quezon City yan. Kaya nga nauso yung Pacman Akong tumira nun sa column ko nun sa Star, sa Evening Star noon. May Pacman dyan sa Quezon City. Sports unit na under sa Office of the Vice Mayor nun kay Tito Soto. Yung kumpare kong Manny Piñol yun ang nag-ayos sa amin. Yan, posibleng pinapanood ako ni Manny Piñol, dating Agriculture Secretary ni Digong. Kaibigan namin nila Piñol, si Digong nung araw pa Kaya, tinulungan namin yung manalong presidente. Actually, kami nila, Pacner Ron de los Reyes. Congratulations nga pala, Pacner Ron de los Reyes. Yung motoring today mo, o motoring review. Channel 4 dati yun. Ewan ko kung nasa Channel 4 pa rin o Channel 13. Patuloy po yun. 1987 pa yata yun Ayan. Congratulations, Pacner Ron de los Reyes. Siya ng
hobby nung aking dating boss sa sports radio, si Webb. Madam Webb de los Reyes. Ayan. Dati rin nagtrabaho doon. Ha? Napakarami dyan sa sports radio. At any rate, sabi nga natin, naku, yung balikan ko uli yung peanut. Peanut Gallery Media Network. Kanina sa unang sagupaan natin, talakayan. Abangan natin yan. Yun nga, sabi ko, matitindi yung ibang mga host dyan. Palagi ko, mayayaman na. Yan si Jason Sana, matagal na nauna sa akin. Di ba, hinuli yan. Yun nga, nagkamali yung judge doon. Non-bailable lang inilagay niya doon sa cyber libel. Bailable po yun. Ayan, nakabag-bail. Si Jason San, hindi ko po... dang kasi. Sabi nga, dang kasi. Siya nagsabi, 1 milyon ang kinikita sa kanya sa SMNI. Sinusweldoan siya. Ako po, I don't know, mahirap paniwala. Matagal na akong hindi nagtatrabaho sa Pilipinas. Nandito ako sa Canada. Dito hindi kaya yaman kung media-media ka lang. Sabi nga, media-media ka lang. Media-media rin yung kita mo. Kung wala ka doon sa mainstream media rito, wala. Nasa mainstream media. Dito po kasi, mainstream media, meron kang mga manager. Ayan. Anyways, pag uuwi na naman ako sa Pilipinas, sabi ko nga, medyo iimbestigahan ko na. Sabi ko sa mga kumpare ko dyan, marami nagre-reklamo sa akin yung public market ng Jaén Nueva Ecija. 400 million yata ang inutang nun sa bangko ay 2-story ang naka-drawing. Na-drawing yung second floor. Yung ibaba lang ang nagawa at expense of 400 million. 40 million daw taon-taon ang binabayaran. Imbestigan natin. Dahil marami, may kaibigan pa rin ako sa Sandigan Bayan. Kung talaga may kaso dun yung mayor dati ng Jaén, ang mayor doon kasi si babae, Austria. Ngayon yung anak naman niyang vice mayor na abogado ang nanalong mayor. Anyway, titingnan po natin sapagkat matanda na, may edad na tayo. Bala ko nang umuwi ng Jaén Nueva Ecija. Misis ko naman sa Kamiling Tarlac. Ayun, titingnan po natin. Magpapatuloy po ang madalasan nating talakayan dito po sa ating maliit na Datol Order YouTube channel. Alam naman ninyo, maliliit kaming mga content creator. Paki-like, share, and subscribe para narinig po ng iba nating mga kababayan itong ating nagiging talakayan. Sino kaya yung nabuntis na mataas ang katungkulan sa... sino ba nakabuntis? Balita ko, actionista. Dati. Actionista. Talagang action. Well, babalikan po natin ang iba pa nating issue. Sa pagpapatuloy natin talakayan bukas, ito po ang inyong kabayan, Datol Order, Mondatol. Mabuhay ang Pilipinas.